misa sa kanilang mga tahanan. Puno ng saya ang mga puso, handa sa pagsalubong. Ang salita ng katawang tao, pangako ng Diyos ay nagkatotoo. Pakinggan natin at siya'y tanggapin sa misang pagsasaluhan. Simbang gabi na, bituin sa langit nagpakita. Bayan, halina, maghanda sa pagdating niya. Simbang gabi na, malapit na ang katuparan ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, welcome po sa ating simbang gabi o tinatawag natin Misa de Gallo. Isa itong matandang tradisyon natin dito sa Pilipinas bilang paghahanda para sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo sa panahon ng Kapaskuhan. Alam ko po, kayong lahat ay may kanya-kanyang dahilan sa pagsisimbang gabi. Madalas ang paniniwala natin ay pag natapos natin ang 9 na gabing ito, ay may tatanggapin tayong hiling o wish galing sa Diyos. Pero mga kapatid, bukod sa inyong hinihiling, naway hayaan niyo pong dagdagan ko ang dahilan niyo para magsimbang gabi. Naway sa inyong araw-araw na pagsisimba, lalo pang tumibay at lumalim ang inyong pag-asa. Ang ating Santo Papa, si Pope Francis, ay diniklara ang taon na ito bilang taon ng Hubileo. At ang tema ay, tayong lahat ay mga naglalakbay sa pag-asa. In this Jubilee year, we are called to be pilgrims of hope. Napakahalaga ng grasyang ito na magkaroon ng pag-asa. Kasi kung walang pag-asa, walang dahilan para mabuhay. Alam natin ang kasabihan na kapag may buhay, may pag-asa. Pero totoo din na pag may pag-asa, may buhay. Kaya nagpapatuloy ka sa buhay dahil alam mo may pag-asa. At anong ibig sabihin ng pag-asa? Ikaw ay nakakapit sa pangako ng Panginoon. Ang pananampalataya ay nakatuon ka sa nagbibigay ng pangako. Pero ang pag-asa ay kumakapit ka sa kanyang pangako. Aanuhin mo ang maraming pera kung wala kang pag-asa. Aanuhin mo kung malakas ka, wala kang pag-asa. Hihinto ka, susuko ka, aatras ka, iiwan mo ang lahat at mapupuno ng kadiliman at kalungkutan ang iyong buhay. Kikita niyo po kapatid, mas mahalaga sa pera, sa regalo, sa ating mga hinihiling, ang pag-asa. Dahil pag walang pag-asa, wala kang dahilan na magpatuloy at mabuhay. Itong ating dasal mga kapatid, naway sa araw-araw nating pananalangin sa pamamagitan ng banal na misa, hindi lang masindihan, kundi mag-alab ang pag-asa sa atin para tayo'y tumibay at magpatuloy pa na puno ng tuwa at galak sa ating paglalakbay dito sa buhay. Para tayo ay makitang karapat-dapat ngayon na
makatanggap sa mga banal na misteryo. Hilingin muli natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa inulwal ng mahal na ina. Ipasalap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang paglilikas ko'y di na magluluwat. Ito ay darating. Ito'y nahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong, ang tuntunay ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhan, nakipagkaisa sa bayan ng Diyos, na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa ating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa Kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa Kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin niyo ang inyong mga handog. Ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang
Ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami na siyang isinasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginoong iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang inyong kalooban at pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilika, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang matubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin, iyo'y pinagpala. Naway igalang ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Halina't kami dalawin, kapayapaan mo'y dalhin, upang umiral sa amin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao, sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang pinapagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Muli po, magandang araw sa inyong lahat at welcome po sa ating unang araw ng Simbang Gabi o Misa de Gallo. Hindi ko po alam kung napansin nyo din ito tungkol sa buhay. Bakit ba kung kailan tayo nag-uumpisa, diyan nagkakaroon ng napakaraming problema? Kung kailan ka magre-review para sa board exam, dun ka naman magkakaroon ng problema sa iyong pamilya. Kung kailan mag-uumpisa ka ng negosyo o business, diyan naman darating ang sakit sa iyong minamahal, kakailanganin niyang pera na gagamitin mo sana sa iyong puhunan. Kung kailan kaalis-alis mo pa lang, kararating mo sa abroad, doon bigla merong magme-message sa iyo, tatawag sa iyo, na namatayan ka pala, na kailangan mo ulit na umuwi. Kung kailan nag-e-exercise ka na para magpakapayat, doon ka naman maaksidente at mapipilay. Kung kailan ikakasal ka na, doon pa magbaback out yung bridesmaid mo. Kung kailan kasal nyo na, doon magkakaroon ng gusot, hindi pagkakaintindihan ang inyong mga pamilya.
Naranasan ko din po yan. Nung papasok ako sa seminaryo at mag-aaral po ako para sa pagkapari, doon po nawalan ng trabaho ang aking ama. At sinabihan nila ako noon na baka kailangan ko munang huminto sa pag-aaral dahil wala po kaming pera para mapatapos ako sa pagkapari. Isa pong masakit na katotohanan yan, hindi po ba? Na walang perpektong pag-uumpisa. Pero biguman ang pag-uumpisa, hindi naman ibig sabihin nakatapusan na. A bad start is not the end. An imperfect start is not a life sentence. Kahit naman po sa kasaysayan ng ating pananampalataya, ang kwento ng Diyos at ng tao, nangyari din yan. Ginawa ng Diyos ang mundo na mabuti at perpekto, pero nasira ito dahil pinasukan ng masama. Balikan niyo man po ang banal na kasulatan, ang Biblia, umpisa pa lang po ng kwento ng Diyos at ng tao nung nilikha ng Panginoon. Ang lahat, agad-agad nagkaroon na ng problema. Hindi po ba? Ang pagiging pasaway ni Adan at ni Eva, sumunod dyan ang pagpatay ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel. Ang kahambugan ng mga tao, kaya naman sila'y nagdesisyon na gumawa ng isang napakataas na tore, mas mataas pa daw po sana sa kalangitan. Ang mga kasamaan ng mga tao nung panahon ni Noah, at marami pa. Pero kahit na nalungkot ang Diyos, hindi siya tumigil na iligtas ang tao para ibalik siya sa paraiso. At dito po tayo tinatawag ng Panginoon, mga kapatid. Masama man ang karanasan ng ating buhay, huwag tayong titigil at magpatuloy lang tayo. Mga kapatid, may pag-asa. Kasi merong Diyos na hindi tumigil at sumuko. Opo, nakaka-disappoint, nakaka-stress, nakakalungkot na inumpisan mo pa lang, mabubulilyaso. Pero yan ang kabanalan ng Diyos. Hindi niya hinayaan ang masamang umpisa na sirain ang kanyang magandang plano. Sa Ebanghelyo, si San Juan ay isang propeta, sugo ng Diyos. Isa siyang pinadala ng Panginoon para ihanda ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At ano po ang larawan na ginamit ni Jesus patungkol kay San Juan? Isa daw siyang lampara na nagliwanag. Mga kapatid, sa buong buhay natin, makakaranas tayo ng maraming kadiliman. Pero tandaan po natin ito, kahit na sa madilim na karanasan, at hindi tayo sigurado, magpatuloy pa rin tayo. Diba? Sa pinakamadilim na gabi, diyan nagniningning ang pinakamaliwanag na bituin. Hindi mo naman makikita ang bituin kung maliwanag. Huwag po kayong malungkot kapag nababalot ka sa kadiliman na mga problema ngayon sa iyong buhay. Understand that no amount of darkness will ever defeat the light of God that has ignited and started in you. At tandaan mo, hindi naman nagtatagal ang dilim dahil darating at darating ang umaga. No matter how dark the night is, the sun, the light will always come. Kaya nga, may sakit ka ngayon, umasa ka, gagaling ka din. Napakarami mong utang ngayon, umasa ka, mababayaran mo din yan. Hindi kayo magkaintindihan ng iyong asawa, hindi na kayo nag-uusap o nagkikibuan, umasa ka. Titino din siya. Aayos din kayo, magbabalikan din kayo. Ayaw umuwi ng iyong anak, ayaw kang kausapin. Umasa ka. Matatauhan din siya. Babalik at babalik din siya sa iyo. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. The wind that blows a candle is the same wind that strengthens the fire of the coal. Hindi niyo po ba napansin yon?
Ang hangin na nagpapatay sa ilaw ng kandila ay ang parehas na hangin na nagpapalakas sa apoy ng uling o ng baga. Anong ibig sabihin? Pwede kang magpatalo sa iyong mga problema o pwede mong gamitin yung problema mong yan para mas lumakas pa ang iyong pagkatao, para umasenso ka pa. Mga kapatid, alam ko po, panghihinaan kayo ng loob. Kapag ginagawa naman natin yung ating makakaya, pero parang walang bunga, palaging merong aberya. Kapag nangyayari na ang mga bagay na ito na hindi natin ninanais, sana huwag kang maghinayang na mag-umpisa muli. When you fall, you stand up again. When you make a mistake, learn. When you fail, try again. Huwag kang mag-alala kung man merong mga nasira sa iyong mga plano. Kasi ang pinakamahalaga, hindi yung plano mo, kung hindi ang plano ng Panginoon para sa iyo. Amen? Baka hinayaan talaga ng Diyos na masira ang plano mo para dalhin ka niya dun sa mas maganda niyang plano para sa iyo. Kasi kahit na ang ating mga kabiguan, ginagamit pa rin yan ng Diyos para sa tagumpay mo. Hindi ko po alam kung kayo po ay nakakita na ng golf ball. No? Ano po ang itsura ng golf ball? Maliit, maputi, at pansinin niyo po, look closely. Marami pong mga maliliit na hukay-hukay. Ang tawag po nila dito ay dimples. Bakit po kakaiba yung bola ng golf kaysa po sa mga ibang bola ng sports? Sa mga ibang bola po ng sports, di ba? Very smooth, no? Makinis. Habang yung bola po ng golf, puno po ng mga hukay-hukay. Alam niyo po, meron pong kasaysayan dyan. Meron pong kwento dyan. Kasi, noong unang panahon, nung naglalaro po sila ng golf, palaging tinatamaan po ng club, napansin po nila, pag mas marami daw hukay o dimples yung pong bola, mas malayo po yung kanyang nararating. Yun po pala ay siyensya. Nakakatulong po pala yung mga hukay-hukay na yon para mas malayo ang marating ng bola. Ang ganda po nun, no? Nung aral na yon, kung pagmunihan nyo, kung pagnilayan nyo, pakaisipan nyo, kapatid, baka naman yung dami ng mga dagok sa iyong buhay, kailangan mo yan. Hinahayaan yan ng Diyos. Yung mga paghihirap na yan, binibigay talaga ng Diyos sa iyo. Para saan? Kasi gusto ng Diyos na malayo din ang iyong marating sa buhay. Amen? Para mas umangat ka pa sa iyong buhay. Para mas maranasan mo ang tunay na saya. Sa unang araw po ng simbang gabi, tandaan po natin, walang perpektong umpisa. Alam ko po, malapit na magpasko, ang dami sa atin, may problema pa. Pero hayaan mo lang. Huwag kang susuko. Tanggapin mo lang ang mga dagok na yan na binibigay sa'yo ng buhay. Para din sa'yo yan kasi gusto ng Diyos na malayo ang iyong marating sa iyong paglalakbay dito sa mundo. Kung nababalot ka man sa kadiliman, ipakita mo ang liwanag na tinanim ng Diyos sa iyo. Hindi ka ginawa ng Diyos. Parang isang maliit na kandila. Ikaw ay isang uling na nagbabagana. Gamitin mo yung hangin ng mga problema para lumakas pa ang iyong apoy. Para maging mas maliwanag ka, yan ang maging lakas mo. Mga kapatid, may pag-asa. Kasi pwede kang mag-umpisa muli sa tulong ng Diyos. At magdasal po tayo. Naway maramdaman natin, naway sumunod tayo sa kanyang paggabay hanggang marating natin ang magandang plano niya para sa atin. Amen. Sa pasimula ng simbang gabi, idulog natin ang ating mga kahilingan sa Panginoon nang may pusong puspos
na pag-asa at pagtitiwala. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, naway matugunan niya ang panawagan ng Panginoon para sa pagbabago alinsunod sa ilaw ng Ebanghelyo upang maging inspirasyon sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, Arsobispo Florentino Lavarias, mga obispo, Reverendo Padre Joel Jomarsus Gatus, at lahat ng mga pari, naway tulad ng mga propeta noong una, maipaalala nila sa atin ang mga tunay na dapat pahalagahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Pilipinong nasa ibang bansa, naway ipagdiwang nila ang ganitong nobena ng kasintaimtim ng kung sila'y narito sa sariling bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos at sabihin ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Hesus, itulot mo ang simbang gabing ito'y maging panahon ng taimtim na pagbabagong espiritual. Naway makapaghanda kami para sa pagdiriwang ng iyong kaarawan. Ikaw na nabubuhay at naghahari, magpakailanman. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Sa mulanin ay iyong Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay at ipagkaloob mo na sa pagsilay ng Espiritu Santo sa puso at diwa namin at pakundangan sa ulirang pamumuhay ng mahal na Birhen. Ikaw ang aming lugitain at panatilihing sumasa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinapahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na Birhen, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag.
Ngayon, pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol at lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuwid niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yeso Kristo, ang Kordero ng Diyos.
Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O kay gulo ng mundo, hirap, sakuna at lungkot, kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong salitang nagkatawang tao, ay dumadalangin sa aming ginanap at tinanggap. Ngayon masayang ginugunita ang mahal na Birhen Maria, ay lagi nawang makasalo sa pagkadiyos ng anak mo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bakit may pag-asa? Dahil merong Diyos na hindi sumusuko na mag-umpisa muli kahit na ang kanyang inumpisahan ay nabigo. Tayo ay galing sa Diyos. Tayo'y nakatanggap ng kanyang Espiritu. Kaya makakayanan din natin. Merong kang plano na nasira, merong kang gusto na hindi mo nakuha, pahinga ka muna at mag-umpisa muli. There is hope because you can start again. Lalong-lalo na kung ikaw ay buhay at humihinga pa, pwede kang mag-umpisa muli. Kaya para po sa ating assignment, ano yung isang bagay na kinalimutan mo na, ayaw mo nang alalahanin, umpisan mo muli. Subukan mo muli na gawin ito. Baka naman matagal-tagal na hindi ka nag-e-exercise. Mag-umpisa ka muli. Baka tumigil na kayong nag-uusap ng iyong asawa, subukan mo muli. Baka sira ng loob mo, ayaw mo nang sumubok muli na mag-apply ng visa, sumubok ka muli. Pero bago ka mag-umpisa muli, humiling ka, magpatulong ka sa Diyos. So start again because you are still alive. You are still breathing. You still have time. Alam niyo po, pag nakakakita tayo ng mga tao na hindi sumusuko, nakaka-inspire sila. Hindi po ba? Kaya nga, subukan mo. Huwag kang titigil. Kasi hindi mo alam, merong kang ibang tao na mapapalakas mo din ang kanilang loob. Sumainyo ang Panginoon
at sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.